Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sase ng Jordan Plains, Novaliches, Quezon City. Nakasubscribe po ako sa inyo simula pa lamang noong pandemic year at tuwing lockdown ay eto ang naging libangan ko. Dahil nga noong mga panahong yon ay halos bawal lumabas ng bahay. Anyway, ang una ko pong napakinggan noon ay yung istorya ni Ferdy na may lalaki ang asawa ko. Pero walang tatalo sa mga horror stories na tinatampok ninyo. Yung mga tumatak sa akin na horror ay yung may mga title na manika at labubo. Kasi may phobia po ako sa mga manika. Pero hindi tungkol sa mga manika ang ikikwento ko sa inyo. Although isa itong kwentong kababalaghan at katatakutan na na-experience ko mismo. Siya nga pala, lumaki ako sa pamilyang walang sariling bahay. Nangungupahan lamang kami, although on time naman kaming magbayad, at never kong na-experience na pinaalis kami doon sa bahay na inuupahan namin. Pero noong sumapit ako sa edad na 17, ay lumipat kami sa isang bahay sa Quezon City. Clarification, hindi ito yung present na tinitirhan namin sa Jordan Plains. Anyway, mabalik tayo sa kwento ko. Kalilipat pa lang namin ng bahay at medyo malaki din ito kasi parang may kakaiba. Pagpasok pa lang namin ni Mama sa bahay ay agad akong naglibot-libot sa paligid ng bahay. Meron akong nakitang isang maliit na room na madilim. Papalapit pa lamang ako ng pintuan, agad na bumukas ang pinto. Nagulat talaga ako nang makakita ako ng ipis na lumilipad at pumunta mismo ito sa akin, kaya napasigaw ako at eto ang pinagtaka ng mama at papa ko. Para ipis lang, nagsisisigaw ka na dyan. Akala namin napahama ka na. Naiinis na wika noon ni Papa sa akin nang malaman niya ang dahilan ng pagsigaw ko ng malakas. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay sabay na kaming nag-ayos ng gamit. Habang ako ay hindi ko talaga maalis ang atensyon ko doon sa madilim na kwartong nakita ko. Samantala mag-aalas 6 na ng gabi nang matapos na kaming magligpit ng gamit at nagpasya na lamang kaming magpa-deliver ng pagkain sa fast food. Dahil wala ng time na magluto si Mama dahil na rin sa pagod na rin kami. At yun na nga, mabilis din kaming kumain ng hapunan. Habang kumakain kami ay may naririnig kaming nagsisigawan sa labas. Parang mag-asawang nag-aaway. Nagligpit na si Mama ng pinagkainan. Ay sinabihan ako ni Papa na ang magiging kwarto ko raw ay yung madilim na kwartong kanina pa akong tingin ng tingin. Dahil sa curiosity ay nagpasya akong pumunta sa kwarto ko upang tingnan kung malaki. Namangha ako sa laki at ganda ng kwartong pambabae talaga ang estilo. May mga drawings pa sa dingding, umiga ako sa kama at nakaidlip. Tulungan mo ako. Sase, Sase!
Nagising ako bigla sa isang masamang panaginip na kung saan ay nasa ilalim ako ng lupa, kung saan ay madilim at may nanghihingi ng tulong. Pawis na pawis ako nang magising ako, dumungaw ako sa bintana at nakita ko mismo sa bintana na may nag-aaway na mag-asawa. At kinagulat ko na may babae nakatingin sa akin. Babaeng sirang-sirang damit at duguan at sa tapat ng nag-aaway na mag-asawa. Bigla itong nawala kasabay ng pag-alis ng babae sa asawa niya. Nagulat ako nang tinignan ako ng lalaki ng masama na para bang may balak gawin. Sase, kunin mo na mga gamit mo dito sa sala at dalhin mo na dyan sa kwarto mo. Sigaw ni Papa galing sa baba. Sige pa, susunod na po ako. Sabi ko na lamang bago ko iniwan ang bintana at kinalimutan ko na lamang yung lalaki na masama kong tumitig sa akin. Sa kabilang banda habang hinahakot ko ang mga gamit ko na nasa sala papunta sa kwarto ko ay hindi pa rin maalis sa isipan ko yung nakita ko sa katabing bahay. Sasi anak, anong problema? Sabi sa akin ng aking ina habang napansin niyang nakatulala ako. Mawala po ito. Sagot ko na lamang at wala akong panahon na magkwento ng mga sandaling yon. Dahil na rin sa pagod ko sa pag-aayos ng aking kwarto. Makalipas ang isang oras ay natapos ko din ang pag-aayos ng kwarto ko. At balak ko na sanang maligo na para matulog nang makita ko sina mama at papa na nanonood ng TV. Mamayang kaunti ay inutusan ako ni mama na hugasan na mga pinagkainan namin. Nanlata ako kasi isang oras na akong naglilinis ng kwarto ko samantalang sila ay nanonood agad ng TV. Pero dahil sa mga magulang ko na ang nagutos ay sinunod ko na lamang yon. Habang naguhugas ako ng mga pinggan ay may narinig akong boses na ang sabi ay tulong. At eto ang kinatakot ko. Kaya agad kong binilisan ang paghuhugas ng pinggan para umakyat na sa aking kwarto. Pero nang matapos ko ang paghuhugas ng mga pinagkainan namin ay aakyat na sana ako nang mapukaw ang atensyon ko sa pinapanood nila sa TV. Kaya nagpasya muna akong makinuod at doon ako humiga sa sofa namin since sina mama, papa at yung bunsong kapatid ko ang nakasalampak sa nakalinoleum na sahig namin. Habang nanonood sila ay hindi ko naman namalayan na nakaidlip ako at nanaginip na naman ako ng kakaiba. Pero kapareho sa napanaginipan ko noong bandang hapon. Tulungan mo ako, Sase. Sase, tulong. Sino ka ba? Lumabas ka dyan. Di kita makita. Nagulat na lang ako. Sa nakita kong babae sa kalapit bahay namin ay yung mismo ang lumabas sa panaginip ko. Duguan, puno ng lupa ang buong katawan at sira-sira ang damit. Sase! Sase, gising! Nagising na lamang ako na nag-aalala ang aking mga magulang at pawisan ito. Anak, okay ka lang? Tanong ng aking ina. Matapos ng pangyayaring yon ay hindi na makatulog ako sa pag-iisip kung ano ba ang dahilan kung bakit nagpakita sa akin ang babae. Nakarinig na naman ako ng ingay galing sa kalapit bahay. Pumunta ako sa bintana upang malaman kung ano ang nangyayari. Nakita niyang ginugulpin ng lalaki ang kanyang asawa at walang awa na pinagsisisipa. Kinaumagahan ay nagising ako na sikat na ang araw. Buwaba na ako upang kumain pero nagtaka ko noon nang makitang nakabihis ang aking mga magulang. Ma, pa, saan kayo pupunta? Tanong ko sa kanila. Sa mga tita mo kami pupunta pero sandali lang ito. Mamayang gabi din kami babalik, sagot ni Papa sa akin. Tapos noon ay umalis na ang aking mga magulang at ako na lamang mag-isa sa aming bahay habang yung mga kapatid ko ay nasa eskwelahan noon. Nagkataon naman noon na semestral break ko na
kaya nasa bahay lamang ako palagi. Mamayang kaunti ay naisipan kong pumunta sa isa pang maliit na kwarto na katapat lang ng kwarto ko kung saan ay marami mga libro. Doon ako nagbasa ng mga libro at tahimik at walang nanggugulo. Habang nasa mini library ako ay may narinig akong ingay galing sa kusina namin na parang nagwawala. Kaya agad na pumunta ako dito. Habang papunta ako ay kinabahan na ako. Malapit na ako sa kusina ay napansin ko namang wala man lang nagulo kahit isa. Sinilip ko rin ang bintana pero wala man lang nakitang tao o hayop sa labas. Habang sinasarado ko ang bintana ay may naramdaman akong lamig sa katawan ko at may pumatong sa balikat ko na kamay na may putik. Tumingin ako sa likod pero walang tao akong nakita. Siyempre natakot ako at bala ko na sanang tumakbo noon sa labas pero bilang tumunog ang cellphone ko at nag-message ang aking ina na kung okay lang ba ako sa bahay. Agad na nireplyan ko siya na okay lang naman ako. Samantala, Papa Dudut. Pagkatapos ng pangyayaring yon ay umalis ako ng bahay upang bumili ng makakain sa tindahan. Habang naglalakad ako ay may nakasalubong akong dalawang matandang babae na nag-uusap tungkol sa kapitbahay namin. Kaya binaliwala ko lang ito. Bumili ako ng soft drinks at tinapay. Iha, bago ka lang ba dito? Tanong ng tindera. Opo, kakalipat lang po namin kahapon, sagot ko. Mag-iingat ka, sabi ng tindera na siyang nagpakilabot ng husto sa akin. Basta iha, mag-iingat ka. Lalo na't mag-isa ka lang ngayon sa bahay ninyo, sabi ng tindera sa akin. Habang papauwi na ako ay hindi ko mapigil ang tignan ng bahay ng lalaki. Parang may gustong akong malaman. Habang tinitignan ko yon ay biglang lumabas ang lalaki at ito na ang kinakatakot ko. Agad na pumasok ako sa bahay upang iwasan ang lalaki. Pagpasok ko naman sa bahay ay nagtaka ako kung bakit gumagana ang TV namin. Doon ay kinilabutan na ako ng husto pero ayokong balutin ako ng takot kaya naman pinatay ko na lamang ito. Habang papaakyat ako sa aking kwarto ay may narinig akong ingay sa loob ng mini library na umiiyak na babae. Siyempre nagpanik na ako dahil rinig ko talaga na nanggagaling doon ang iyak ng babae. Pero lakas loob ko pa rin binuksan ang pintuan. Pagbukas ng pinto, nagulat ako kasi magulo ang mga libro at yung iba ay nakalaglag na. At ang iba din ay sira-sira pa. Pero may napansin akong isang kulay violet na may nakalagay na may diary. Agad na kinuha ko ito at niligpit ang mga aklat na nagkalat. Pinasok ko yon sa kwarto ko pero nilapag ko lang yon sa study table ko tapos ay nahiga na ako. Nagpalipas lamang ako ng oras kakanood ng Korean drama. Sa kabilang banda ay inabot na ako ng gabi kakahintay sa aking mga magulang. At nagtataka kung bakit lagi nagpaparamdam ang babae sa akin. Maya-maya ay dumating na rin ang aking mga magulang kasama ang aking mga kapatid at kami ay kumain na. Noong gabi ding yun ay nanaginip ulit ako tungkol sa babae at dito ko tinanong kung ano ang dahilan. Kung bakit sa akin lang siya nagpaparamdam. Dito tinuro ng babae ang isang notebook na kulay violet na kagaya ng nakuha ko sa mini library. Dahil doon ay nagising ako at kinuha ko ang diary at binasa ko yon. Sa unang pagbuklat ko ay nakita ko kaagad ang isang pangalan na nakalagay ay Jenaline De Silva. Nabasa ko na ang kanyang mga magulang ay hiwalay. Ang kanyang nanay ang siyang kasakasama niya. Iniwan sila ng kanyang itay dahil sumama ito sa iba. Nabasa ko din na lagi siyang pinagtitripa ng mga lalaki dahil sa kakaiba niyang alindog. Hanggang sa nagkaroon siya ng boyfriend at ito ang nakakuha sa kanyang pagkababae. At hindi niya alam, lihim pa lang kinukunan ng boyfriend niya ang mga intimate moments nila. Kaya nung mag-break sila nilabas ng lalaki ang mga malalaswang photos ni Jenaline at kumalat yon sa kanilang eskwelahan.
Sa kabilang banda ay marami siyang mga pagsubok na pinagdaanan. Pero wala pang kalahati ay nakatulugan ko na ang pagbabasa ng diary ni Jeneline. Kinaumagahan ay tinawag ako ng aking ina upang kumain ng umagahan at pagkatapos naming kumain ay tinulungan ko sina mama na maglaba. Habang nagsasampay ako sa likod ng bahay namin, may narinig akong ingay galing sa kalapit bahay. Sasabihin ko ang nalalaman ko, hayop ka, sabi ng boses ng isang babae pero narinig kong bigla siyang sinampal ng kanyang asawa. Sige, sabihin mo na ako ang pumatay sa babaeng walang kwenta. Baka ikaw ang isunod ko, ang sabi nito. Papadudot sa narinig kong yon ay nagtaka ako kung sino ba yung babaeng tinutukoy. Si Jeneline ba yon? Tanong ko sa isipan ko. Natapos ang pangyayaring yon, agad na pumunta ako sa aking kwarto upang basahin ang diary ni Jeneline. Makalipas ang 2 oras kong pagbabasa ay wala man lang akong nakuhang kahit isang impormasyon tungkol sa pagkamatay niya. Habang nagbabasa ako ng pinakahuling page ng diary ni Jeneline, ay doon ko nalaman na siya pala ay laging ginagahasan ng kanyang katrabaho. May narinig naman akong boses galing sa baba na kinakausap ng aking ina. Pero hindi ko yon pinansin. Maya-maya'y lumakas ang simoy ng hangin at bumagsak ang malakas na ulan. Pagkatapos kong basahin ang diary, ay merong isang papel na nalaglag at ito ay isang sulat para sa kanyang ina. Babasahin ko na dapat ang sulat nang tawagin ako ng aking ina upang kuhanin ang mga sinampay sa likod ng bahay. Pagbaba ko ng kwarto, ay nakita kong may bisita kami pero agad akong tumalikod upang magsilong ng sinampay. Samantala'y malakas pa rin ang buhos ng ulan, kaya hirap akong kunin ang mga damit. Habang kinukuha ko ang ibang damit ay biglang tumayo ang balahibo ko dahil may naramdaman ako na parang merong nakatayo sa likuran ko. Pagtingin ko ay wala naman. Papunta na ako sa loob ng bahay nang may kumapit sa aking paa na isang dugo ang kamay at eto ang kinagulat ko. At ako ay napasigaw. Agad akong lumayo upang pumunta sa loob pero nabigla ako kasi puno ng dugo ang paligid. Pumunta ako sa kusina at meron akong nakitang isang nanay na sinaksak ng isang malaking lalaki na hindi kita ang muka. Nang biglang may nagsalitang, "Anak, tulala ka na naman dyan. Tulungan mo ako mag-ayos ng mga damit." Nagulat ako kasi bumalik sa normal ang lahat. Walang dugo, wala yung babaeng sinasaksak ng lalaking hindi kita ang muka. Para ba ako nagkaroon ng saglit na vision o panaginip kahit na alam kong gising na gising ako. Napansin kong umalis na rin ang bisita ni mama na hindi ko man lang nakita kung sino. Hindi ko rin tinanong yon kasi wala akong interes. Samantala habang tinitiklop namin ni mama ang mga sinilong naming mga damit ay may nasabi siya doon. "Anak, umalis ang papa mo. Papuntang probinsya natin dahil may asikasuhin siya doon. Sa susunod na bukas pa ang balik niya," aniya. Tumango lamang ako bilang sagot, Papa Dudut. Kinagabihan ay mabilis na nakatulog ang lahat maliban sa akin. Hindi ako makatulog dahil sa mga pangyayaring yon. Buwaba ako upang uminom ng tubig. Habang umiinom ng tubig ay parang may nag-uudyok sa akin. Napuntahan ang pintuan papunta sa likod ng bahay. Nilakasan ko ang aking loob para harapin ang labas ng pinto. Pagbukas ko ng pinto ay naglakad-lakad ako dahil nakarinig ako ng mga kaluskos. Hanggang sa magawi ako malapit sa bahay ng kapitbahay namin. Since wala namang kaming bakod, ay nakatawid ako sa bakuran ng kapitbahay namin. Doon ay nakita ko ang lalaking kapitbahay namin na parang may hinuhukay. At nakita ako nito. Sa takot ko ay agad na tumakbo ako kasabay ng pagbagsak ng malakas na ulan. Nataranta ako nang mapansin kong palapit siya sa akin. Pero naabutan niya ako at sinabunutan. Niyapos ako nito, sa lakas ng lalaki hindi ako makapalag. Kinagat ko ang kamay ng lalaki upang makawala. Nabitawan naman niya ako at agad na nakatakas ako at sumigaw ng "Tulong, ma!" Pero parang walang panama ang boses ko sa lakas ng buhos ng ulan.
Dahil doon papadudot ay bala ko na sanang umakyat ng bahay nang biglang kapitan ako sa braso ng lalaki. Sinampal ko siya pero walang nangyari. Sinakal naman niya ako at dinala papasok sa bahay nila. Doon niya ako dinala sa kusina niya papadudot. Hindi na ako makahinga sa mga pangyayaring yon. Agad na kumuha ako ng kutsilyo at tinusok sa kamay ng lalaki. Kaya nakawala ako sa lalaki pero hinang-hina ako sa mga pangyayaring yon. Pero matigas ang lalaki at hinila pa rin niya ako at pinagtangkaang patayin. Nahawakan ko yung mismong talim ng kutsilyo at wala akong pakialam noon. Kahit na nagdurugo pa ang mga palad ko ng mga sandaling yon. Ang importante lang naman ay huwag isaksak sa katawan ko ang kutsilyong yon papadudot. Biglang dumating naman ang aking ina at agad akong sinaklolohan. Nagawa niyang hampasin ang ulo ng lalaki kaya na out of balance ito. Agad naman akong itinayo. Nang biglang hatakin ako ng lalaki at tatangkaing saksakin ulit. Pero biglang hinarang ni mama ang kanyang katawan at siya ang nasaksak noon sa dibdib at sa halip na ako. Siyempre napasigaw ako sa takot lalo na nang makita kong bumagsak ang wala ng buhay na katawan ni mama. Hinugot naman ng lalaki ang kutsilyo at tatangkain ulit akong saksakin nang biglang nagpakita sa lalaki si Jenaline at ito ang kinabigla ng lalaki. Natakot ito at parang baliw na nagsisigaw. Humingi naman ako ng tulong sa iba pang mga kapitbahay namin at agad silang sumaklolo. Doon ay natagpuan na nila yung lalaking kapitbahay namin na wala sa sarili at takot na takot. Samantala ay nagising na lamang ako na puti ang kisame at nakita ko si Papa na umiiyak. Doon ay muling nag-sink in sa akin na patay na pala si Mama. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay para iligtas ako, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay nabalita noon sa 24 oras na nangyari sa pamilya ko. Kung di ako nagkakamali, parang yung reporter niyong si June Veneracion na nagbalita. Hindi ako nagpa-unlock ng interview noon kasi sobra akong traumatized. Si Papa naman ay abot langit ang galit niya sa lalaking pumatay sa aking ina. Samantala makalipas ang 6 na buwan ay muli kaming pumunta ni Papa sa puntod ng aking ina at doon ay nagpasya na rin kaming lumipat ng bahay. Dito nga kami nakakuha ng bahay na lilipatan sa Jordan Plains. Habang nagliligpit ako ng gamit ay muli ko nakitang diary sa loob ng kwarto ko. Nagpasya akong iwanan na lamang yon sa bahay. At yun nga papadudot pagkatapos noon ay sinikap kong mabuhay ng normal sa bago naming tirahan. Nung una ay nahirapan ako pero sa tulong ni Papa at ng mga kapatid ko ay nalampasan namin ito. Sa ngayon ay masaya na kami sa buhay at naka-move on na ako sa mga nangyari. Sama-sama pa rin kaming magpapamilya hanggang ngayon at tulong-tulong kami sa aming kainan at tinayo doon sa Novaliches Bayan. Samantala yung lalaking pumatay sa nanay ko ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Hindi lang pala si Mama ang pinatay niya kundi pati na rin yung sarili niyang asawa si Jenaline at 2 pang babae na nakalimutan ko na ang mga pangalan. Ang huli ko na lang balita ay nabaliw ito at parang kinulong na lamang sa mental hospital. Papadudot hanggang dito na lamang po ang sulat ko at sana'y mabasa mo ito. Muli ay maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Sase. Maraming salamat kay Sase sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Mahirap ang iyong pinagdaanan at marami sa mga taong nakakaranas ng katulad sa iyo ang bumibigay at sumusuko. Pero ikaw ay matatag ka. Kahit mahirap mag-move on dahil sa matinding trauma, ay pinilit mo pa rin. Sigurado ako na tinulungan ka ng Panginoon para makabangon kang muli. Ang mga taong nagtitiis sa traumatic na mga karanasan ay may iba't ibang paraan ng pagharap sa trauma. Mabigat na stress at negatibong emosyon sa overall well-being ng isang tao ang dala ng mga nakababahalang karanasan nila. Ngunit may iba't ibang paraan na maaaring makatulong sa isang individual kahit paano
para harapin ang trauma at malampasan ito. Ang pagharap sa mga nag-trigger ng trauma ay maaaring hindi lamang maging hamon sa mga na-trauma, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Alam po ninyo ay hindi mawawala ang trauma sa isang iglap. Ang pagbibigay ng oras sa iyong sarili para magpagaling sa pisikal at mental ay higit na makakatulong sa iyo na mabilis na makabangon mula sa trauma. At higit sa lahat ay humingi ng tulong mula sa mga professionals or support groups. Ang trauma ay maaaring mag-trigger ng maraming matinding emosyon na hindi mo kayang mag-isa. Ang paghahanap ng profesional na tulong ay ang pinakamahusay na opsyon sa pagharap sa sitwasyong ito. Matutulungan ka ng mga medikal at mental na profesional na gumaling ng mas mabilis sa pamamagitan ng mga therapy at gamot. Sumali sa mga support groups kung saan ay makakahanap ka ng mga taong may parehong karanasan tulad mo. Malaki ang maitutulong nito sa iyo na malaman na hindi ka nag-iisa. Makakakita ka ng maraming tao na nagsisikap na gumaling tulad mo at mamomotivate na gumaling ka din. Hanapin at mag-subscribe sa Kaistorya YouTube channel para sa ibang mga horror stories at syempre ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po ay makapanood po kayo nito. Maraming salamat po. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.